Kaibigan, isang mapagpala at maligayang bagong taon pa rin para sa lahat. Kagalakan namin na patuloy kayong makakasama dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Ang programang ito ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos na ito'y nagbibigay sa amin at sa inyo ng kagalakan ng ating puso na habang tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos ay gumagawa tayo at nakikisangkot tayo sa Kanyang gawain at habang naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng ating mga viewers natin mula sa Calapan, sa Porac, sa Gloria, ganoon din sa Tacloban, sa Masbate, sa Taguig, sa Pangantukan, Kapatalan, ganoon din sa Chicago, sa Jeddah, sa Ireland, ganoon din sa Pangarap Village, sa Carmona, sa Bintog, sa Ligao Cities, sa Ballesteros, sa Kalinga Apayao, sa Benguet, Higiraan, Bulacan, Tikay, Saudi Arabia, sa Saipan, at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Kami po ay nagagalak at dinadalangin kayo na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos na Siya ang may-ari at mayakda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag dyan na nagsusulat dyan sa comment section sa YouTube channel natin at ito'y ibinabahagi sa ibang mga kapatid at kaibigan at kapitbahay upang ito'y patuloy na malalaman namin, naglalikes kami dyan at nalalaman namin kung saan ito nakakarating dahil nilalagay nyo ang inyong lugar, kung saan man kayo, probinsya o iglesia at ganoon din sa mga ginigiliw naming taga-subaybay at nakikinig sa AWR 360. Pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos at palakasin tayo ng ating Panginoong Diyos sa mamagitan ng Kanyang biyaya at ganoon din ang banal na Espiritu. Ang ating mga kasamang patuloy dito sa studio ay ating mga kamanggagawa ng Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Lito Cadaw. Siya po ang ating isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman, Pastor Ray, at in behalf ng AUP, ating ipinapaabot ang ating pagbati sa inyo ng isang magandang araw. At tangkilik nating patuloy ang ating paaralan para sa Kristiyanong edukasyon. At kagalakan muli ngayong araw na ito at sa pagkakataong ito na muli nating tunghayan at pag-aralan ang mahalagang mensahe ng ating Panginoon para sa ating buhay. Maraming salamat. Ang pangalawang makasama natin dito ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at siya din ay ang Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman, Pastor Orbe, at maraming salamat sa pagkakataon na muli tayo makapagpatuloy sa ating oras ng pag-aaral. Pangumusta po mula sa Manila Adventist College at sa ating buhatan rin ng Asia Association for Clinical Pastoral Education at sa Philippine Adventist Chaplains Association. Okay, sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoong Diyos sa maraming banal, kami po ay lumalapit sa inyo. Kinikilala namin kayo na may-ari at may-akda ng aming buhay. Kayo ang dahilan, kaya kami ay naririto upang pag-aralan at itanghal ang iyong banal na pangalan. Ganapin nawa, Panginoon Diyos, ang iyong salita sa aming buhay. At magkaroon ng kasiyahan maglingkod sa inyo at magkaroon ng patuloy na katapatan at patuloy na maranasan ng iyong kaligtasan. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang patuloy na tema ng ating pinag-aralan ngayong trimestre mula pa sa Enero hanggang Marso ay pamagat na pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ang temang ito ay susuriin natin patuloy o ang mga may halagang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos na Kanyang inialok sa bawat isa sa atin na may katarungan sa bawat isa. Pag-aralan natin ng mga katanungan na kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit mayroong mga napakaraming mga kasamaan dito sa balat ng lupa? At patuloy na dalangin ko, kaibigan, na subaybayan ang programang ito para patuloy na maunawaan kung ano ang pag-ibig ng Diyos na para sa iyo at para sa akin at ano ang Kanyang kalayaan, hustisya na
ipinararating niya sa bawat isa sa atin habang naglilingkod tayo sa Kanya. Kaya ang pang-apat na paksana na ating pag-aaralan ay ngayong linggo ay may pagat na ang Diyos ay marubdob at maawain. at ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Isaiah 49:15, ito pong sinasabi, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na hindi siya mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi kita malilimutan. Bagaman na ito ay tatalakayan natin sa 3 punto. Ito'y isang kabuuan ng 3 M. Unang M ay papaliwanag sa atin ni Pastor Salo. Ang unang M ay maternal love. Pangalawa, paliwanag sa atin ni Pastor Lito, merciful emotion. Ang pangatlo ay kay Pastor Salo, missional passion. Kaya Pastor Salo, ano ibig sabihin nito? Maternal love. Okay, maraming salamat, Pastor Ray. Atin mo na ikukunik, Pastor, yung ating lesson ngayong linggo sa lesson natin nung nakaraan. Ang ating lesson ngayon ay tungkol sa God's passionate and compassion. Ito ay tumutukoy sa emosyon ng ating Panginoon na maraming mga tao ang nalilito at kadalasan ito hindi nauunawaan. Pero dito pinapahiwatig sa ating lesson ngayong linggo na God is passionate as well as compassionate. Sa paanong paraan? Na siya merong parental care na ginagamit. Bakit? Para mas maunawaan natin. At pangalawa, siya ay emotionally involved. At pangatlo dito, siya ay merong passionate commitment to His people. Kaya nga, ang pinakatema ng ating lesson ngayong linggo, understanding and experiencing God's love will help us to be compassionate with others. Okay, so punta na tayo sa unang punto. Ang unang punto dito na ginagamit itong maternal love. Bakit maternal love? Sapagkat ito ang pinakamalapit na maintindihan ng nating tao kung papaano nagmahal ang ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ang Isaiah 49 verse 15. Ano ang sabi diyan at ano ang imagery na pinapakita ng banal na kasulatan ng ating Panginoon para mas ma-appreciate natin at maintindihan ang kanyang pag-ibig. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. May team song dyan, Pastor. Hindi kita malilimutan. Ha? Dito, mga taga-subaybay, na God's love surpassed to the deepest human emotion. Ang pinakamalalim na human emotion na ginagamit ito, itong relasyon na isang sanggol at isang ina. Na generally, ang mabuting ina, hindi talaga yan makakalimot. Bakit sanggol ang ginamit? Sapagkat napakataas ang ating emotional ng pagkahabag doon sa isang sanggol. Kaysa mature na tao. Pero bagaman ganun katindi ang pag-ibig ng ina sa isang sanggol, nakakalimot pa rin ang isang tao. Pero ang Diyos, hindi siya nakakalimot. Bakit? Ang mercy ng tao at ang mercy ng Diyos, bagaman similar, pero hindi identical. Ulitin ko ha. Ang mercy, ang pag-ibig at compassion ng tao, compare sa compassion ng Diyos, similar, pero hindi siya identical. Bakit? Ano ba ang mercy at compassion ng Diyos? Jeremiah 31 verse 20. Ano ang sabi dyan, Pastor? Jeremiah 31:20. Dito pinapakita kung ano ang nature at quality ng mercy, love at compassion ng ating Panginoon Hesus. Si Ephraim ba ay aking minahal na anak? Siya ba ang giliw kong anak? Sapagkat kung gaano ako kadalas nagsasalita laban sa kanya, ay gayon ko siya naaalala. Kaya't nasasabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tiyak na maawa sa kanya, sabi ng
Panginoon. Bagaman ang ating Panginoon ay nalintulad niya sa relasyon niya kay Ephraim na tumutukoy sa tribe ng Ephraim na kasama sa mga Israelita noong araw, na bagaman ang isang ama ay patuloy na nagsisermon sa kanyang anak, pero ang kanyang pagiging mahabagin ay hindi nawawala. Makikita rin naman yan sa isang earthly father or mother. May timso nga niya ng mga kabataan, yung estudyante blues ba, Pastor Lito, nung araw yung ako ang nasisisi, ako ang nakikita, ako ang palaging may kasalanan. Pero ang depensa naman ng mga magulang, kaya ka sinisermonan dahil mahal ka. Batang-bata ka. Itinutuwid ka. Tinutuwid ka. Kasi ang ating Panginoon, bagaman nagtutuwid siya, hindi pa rin nawawala ang kanyang kahabagan. Ang isang tao kasi, pag talagang pasaway ang anak, meron kasi mga dinidisown na anak. Pero ang Panginoon Isus, hindi siya nagdi-disown. Bakit? Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, ang kanyang love, maternal in nature. Pero hindi siya identical. Bakit? It surpasses to the love quality of the mother. Lagpas pa doon ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya hindi siya identical. Hindi siya identical. Bagaman similar. Ngayon, ano pa? Itong kanyang compassion, pinapakita natin, punta tayo, Pastor, dito sa Lamentations 3:22. Dito tayo medyo mag-spend ng kaunti. Ano nga to sa Tagalog? Panaghoy? Panaghoy. Sa ibang panalita, kalungkutan. Kalungkutan. 3:22. Bakit? Ano ba dito? Ang emphasis dyan, yung total dependence natin sa kanyang pag-ibig. Basahin na natin. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Oo, post mo na. Ang tapat ng pag-ibig, declaration yan. Ang tapat ng pag-ibig ng ating Panginoon Sos ay hindi nagmamaliw. Ang tapat na pag-ibig ng tao, minsan magmamaliw. Ano ba itong malalim na Tagalog itong magmamaliw? Nawawala. Pastor Lito, ano bang exposition na nito? Hindi nag-iba-iba. Nawawala. Hindi nawawala. Hindi kumukupas. Hindi siya kastilyong buhangin. So, ang tapat ng pag-ibig ng ating Panginoon, hindi nagmamaliw. Yan ang declaration. Bagaman siya nagagalit, bagaman siya nagpaalala, bagaman siya inano niya si Ephraim, pero yung kanyang pag-ibig hindi nagmamaliw. Pero ang tao, minsan nagmamaliw. Patuloy tayo. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Ang habag niya ay hindi natatapos. Bakit? Ang Panginoon kasi eternal. Pag sinabing eternal, there is no beginning and there is no ending. Eternal. Ang kanyang habag is eternal. Walang hanggan. Walang hanggang. Walang pasimula hanggang sa walang pasimula. Yan ang mga diniscuss natin dun sa nakaraang quarter pa. Yan ang nature ng eternal. So, ang ating Panginoon Sus, mga taga-subaybay at mga minamahal, ang ating Diyos, pag nahabag siya, eternal. Meaning, hindi nagbabago ang kanyang kahabagan, hindi nakadepende sa ating response. Hindi nakadepende kung nag-response ba tayo positively or negatively, does not affect to the quality sa kanyang pag-ibig at pagkahabag. Hindi tayo nag-response ng mabuti, nahahabag pa rin siya. Bagaman nalulungkot din siya. Totoo. Nalulungkot din. Para ikaw ba naman isang ama, hindi sumusunod yung anak mo. Lumayas ka. Lumayas ka, tuktukan kita rito. Pero ang ating Panginoon Sos, bagaman may mga ganyang pananalita, hindi yan dahil talagang galit siya na nawawala ang kanyang pag-ibig, kundi para maintindihan ng tao yung effect ng kanyang ginagawa. Yung nakaraang linggo, yung ating pinag-usapan tungkol sa alibuhang anak, tahimik lang ang kanyang pag-ibig. Pero araw-araw, marahil ang isang amang yun, nananalangin siya. Kailan kaya babalik si Junior? Kailan kaya babalik ang anak ko? Kumusta kaya siya doon? Di ba ganyan naman tayong mga ama, lalo na nung bata pa yung mga anak, di ba? Pagka ikaw ay nakakita ng isang pagkain, lalo na yung mga ina, pag nakapunta sa partihan at saka nakakain, ang iniisip, ay sana'y matikman din to ng aking mga anak.
Pero hindi yan inisip. Sana matikman rin to ng asawa ko. Matanda na yun. Kasi nga, sanggol eh. Napakataas ang ating pagkahabag sa sanggol. Kaya yan ang talagang kinuha na imagery para maintindihan natin bagaman lagpas pa dyan ang pag-ibig ng Diyos. Total dependency. Ang isang sanggol din kasi, hindi naman yan mabubuhay kung talagang hindi yan inalagaan. May sanggol ba? Tingnan mo yung mga batang kali or kahit sino. Kahit ano pa yung kalagayan niyan, magbibigay pa rin tayo ng credit sa magulang niyan or kung sino mang nag-alaga niyan. Sapagkat ang isang sanggol, there was upon a time in that life of that sanggol na totally dependent siya sa adult. Hindi talaga magsusurvive yan. Yun ang pinupunto ng ating Panginoong Hesus. Na ang kalagayan natin, kagaya ng isang sanggol, na dapat magkaroon tayo ng muang na magiging totally dependent tayo sa Kanya, kagaya ng isang sanggol. Bakit? Ang Kanyang pag-ibig lagpas pa sa isang ina na nag-aalaga sa kanyang anak, sa kanyang sinapupunan at nagpalaki ng isang sanggol, kasi ang isang ina minsan nakakalimot pero siya hindi siya makakalimot kailanman. Ang kanyang pag-ibig ay dalisay mula sa walang pasimula hanggang sa walang katapusan. Kaya mga taga-subaybay, wala tayong pwedeng gawin na makapipigil sa Diyos para mahalin tayo. Ngunit sa panahon na hindi tayo mag-respond sa Kanyang pagmamahal, ay hindi natin makikita at maranasan ang benefits ng Kanyang pag-ibig. Napakaganda nito. Kaya ang bawat isa sa atin, matutunan natin na ang pag-ibig natin ay sobra na alagaan natin ang mga hindi kaibig-ibig. Ganon din ang mga taong mga hindi nakakayanan. Mahirap yun. Oo. Papakita natin sa kanila na ang pagturo sa atin ng Panginoon Diyos ay totoong naramdaman natin ang Kanyang pag-ibig. Kaya gawin naman natin yan sa iba. Magandang halimbawa yun, yung ina, inaalagaan niya ng tunay yung kanyang anak dahil mahal niya. At kasi yung anak na yun ay walang kamuwang-muwang, hindi niya kayang tumayo sa sarili, pakainin ang kanyang sarili, kaya umaasa talaga ang bata. Ganon din tayo. Magandang punto yon. Bawat isa sa atin ay umaasa sa Diyos sapagkat wala tayong kakayanan. Galing lahat sa ating Panginoon Diyos. Kaya tapat tayo sa Kanya, Pastor? Ganda ito eh. At habang aking itong pinag-iisipan, sa totoo lang ay hindi madali ang mag-intindi ng maliit na bata. At tama yung ating naita dito na itong batang maliit ay talagang siya'y needy para kumain. Nangangailangan talaga siya. Nangangailangan ng kakalinga. Hindi lang ng mag-prepare ng pagkain, kundi yung magbibigay at mismo magpapakain. Kung yung isang pasusuhin na binabanggit ng ating talatang sauluhin, ay sabihin nating nagdumi, sa ating modernong panahon ay may diaper, hindi niya kayang alisin ang kanyang diaper. So dito, ipinapakita sa atin ng ating lesson na nauunawaan ng Panginoon yung ating matinding pangangailangan. Kaya ihilalarawan na yung ating Diyos na tayo nauunawaan na may matinding pangangailangan, laan siya na yung kanyang pagbibigay ng satisfaction sa nangangailangan na katulad ng isang sanggol ay kanyang isatisfy. Pangalawa, makikita din natin dito yung pagnanais ng isang ina ng ikabubuti ng kanyang anak. Na ito'y dapat din nating maunawaan. Na samantalang tayo'y katulad ng binanggit ng ating lesson paulit-ulit na tayo'y makasalanan, ibig sabihin tayo ay talagang needy sa puntong iyon. Nangangailangan at pagkatapos ay ipinakita rin ng Diyos yung kanyang pagnanais ng pinakangabuti sa maliit na ito.
Hindi ito madaling maunawaan dahil ang isang mabuting ina sa ating normal na kalagayan talagang walang inisip na pinakangabuti sa kanyang anak, kundi yung ano ba talaga ang pinakangabuting magagawa. Ganon ang Panginoon nung sabihin na ang kanyang pag-ibig sa atin ay inihahambing, bagamat hindi eksaktong katulad, inihahambing lang na ang kanyang pag-ibig ay tulad ng pag-ibig ng isang ina sa isang pasusuhin. Isang makikita na dyan, Pastor, yung ano siya ba, yung automatic response. Yes. Oh. May kusang pag-aalaga ang ina. Automatic yan eh. Kasi may tinatawag dyan sa psychology at scientifically, yung tinatawag na emotional connection. Kasi mula pa nung nasa tiyan pa, kung anong kinakain ng ina, Yun din. kinakain din ng anak. So, kung- Pero hindi lang yan limited sa ina. Pati din ng ama. May mga lalaking ang naglilihi eh. Oo. Ibig sabihin kasi, di ba, yung mga kinakausap nila yung anak, yung baby, nasa tiyan pa. Oy anak, ako yung papa mo ha, huwag kang magduda. Baka magduda yung anak eh. Kasi yung emotion, yung connectedness, yung pusod, dun siya kumakain. Kaya nga pinuputol yan paglabas eh. Pero bagaman naputol, yung connection kasi ng ina, ang emphasis dito yung kahabagan ng Diyos ay automatic. Walang triggers na kailangan. At bilang dagdag, Pastor, kasi yung binanggit mo yung connection, magtataka tayo matapos na ipanganak, tinanggal yung pusod. Di ba ang lagi parang emphasis ay yung breastfeeding? Minsan ako'y nagtanong, sabi ko, sa dinami-dami naman ng bahagi ng katawan ng tao, bakit dito nilagay sa harapan? Pwede naman sa kamay, para habang tatrabaho sa isang kamay, dede ka lang dyan. Di ba? Pero alam mo, yung palang ibig sabihin kung bakit dito ay para sila'y merong connection. eye contact at connection. Ganon ipinapakita na ang Diyos ay nananatiling gusto niyang connected siya sa atin bilang katulad ng isang Malapit sa puso. Malapit sa puso. Malapit sa kanyang puso at katawan. Purihin ang Panginoon Diyos. May mga nagsasabing pinapalo niya, tapos pinapakita niya, mahal kita anak dahil mahal kita. Anong ginawa ng bata? Pinalo niya ang nanay niya, tapos sinabi, mahal kita nanay. Nako. Kaya mahal kita. Dahil gusto kong maayos ka, ginagawa ko ito, kaya pinapalo kita dahil nagkasala ka. Yan ang sasabihin natin at ituturo natin sa mga anak natin, mga kapatid. So, papunta na tayo sa pangalawang punto na merciful emotion. Ipapalawag sa atin ni Pastor Lito. Anong ibig sabihin nito, Pastor? So matapos natin ditong maunawaan sa ating lesson, mga kasama kong pastor, yung pag-ibig ng Diyos na inihahambing sa katulad ng isang ina. Dito'y ating makikita na meron siyang merciful emotion. Yan, meron siyang merciful emotion. At pag ating itong pinag-usapan, dito ay ginamit na ilustrasyon yung kwento ni Hosea. Kung naalala nyo sa ating lesson. Si Hosea ay inutusan ng Panginoon na mag-asawa ng isang patutot. Sa ating sigurong modernong term ay prostitute. Ayan. O kung gusto natin ng medyo terminong kakaiba ay medyo haliparot. Ayan. Mababang lipad. Ngayon, ang malungkot, pinaglaanan ni Hosea ng pagmamahal, sakdal na pag-ibig, pero ang malungkot, yung kanyang pagmamahal ay hindi nasuklian ng sapat na pagmamahal. Siya ay bumabalik sa kanyang dating gawi at sumasama sa ibang lalaki. Ngayon, Iba-iba. para ating maunawaan ang merciful emotion, tayong mga tao ay may possible na magkaibang response sa mga bagay na nakakaiyamot o hindi kaiga-igaya. Lalo na pagka yung ginagawang hindi kaiga-igaya ay nakayayamot. Pag yung ginagawang nakayayamot at hindi kaigagay paulit-ulit, ang gusto natin parusahan, itakwil o saktan. Reaksyon yan. Pero sa kabilang banda, merong isang pagtugon na kakaiba. Ang pagtugon na iyon ay maaaring mahabag ka dun sa taong gumagawa ng hindi maganda, bagamat ikaw ang parang sabihin nating na-offend. Yun yung nangyari sa kwento ni Propeta Hosea. Siya yung
kahabag-habag o nakakaawa in a sense na yung kanyang asawang pinaglaahan ng pagmamahal ay pabalik-balik sa kanyang dating gawi. Dahil dyan, tingnan natin kung paano tumugon ang Panginoon o si Hosea sa ilustrasyon. Kasi yung kwentong ito ay ilustrasyon na ang Panginoon ay ganun ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan, pero yung kanyang bayan ay pabalik-balik sa kanilang spiritual adultery. Ayan. Ngayon, paano tumugon ng Panginoon? Tingnan natin dito. Inihahalin tulad dyan o ini-illustrate ng Hosea 11 verse 8. Ano kaya ang binabanggit dito? Tingnan po natin. Basahin natin, Pastor. Paano kitang pababayaan, O Ephraim? Paano kita itatakwil, O Israel? Paano kita gagawing tulad ng Adma? Paano kitang ituturing na tulad ng Zeboim? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking habag ay nagningas. So tingnan natin, yung response ng Panginoon. Ang kanyang response ay totoong siya'y nasaktan, nalulungkot, pero ang sabi niya ay, papaano na ikay aking maitatakwil? Papaanong kalilimutan kita? Ang kanyang nadama pala sa kanyang puso ay siya'y nabagabag o nabagbag, nalungkot. At ang sabi pa niya, ang aking habag ay nagniningas o nagningas sa iyo. Parang kung ating titingnan nalulungkot ako na merong kang ganyang likas. Nasa halip na siya'y mayamot o si Hosea sa kanyang asawa na pabalik-balik dun sa kanyang dating gawi ay kanyang tinatanggap muli, kanyang kinukuhang muli, kanyang ibinabalik sa kanya na katulad ng ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan. Nabagamat ang kanilang pangangalo niya, sa spiritual na pangangalo niya ay pabalik-balik, tatalikod sa Panginoon. Di ba binabanggit ng ating lesson? Laging nakakasala. Ay sila'y magkakaroon ng maayos na kalagayan sa piling ng Diyos, tatalikod, magre-rebelde. Pababayaan sila ng Diyos. Pababayaan sila ng Diyos. Pagka sila ay nakaranas ng kahirapan, muling babalik sa Diyos. Tatanggapin uli sila ng Diyos. Pero, ang Diyos sa halip na mahabag ang kanyang emosyon, sa halip na mayamot, o sa halip na itakwil, ang kanyang emosyon ay pagkahabag. Yan, yun ang kanyang naramdaman. Kaya ang sabi niya, ang puso ko'y nabagbag at pagkatapos ako'y nagniningas ang aking habag sa inyo dahil naunawaan ng Panginoon. Ganun ang kanyang emosyon para sa atin. Ngayon, karugtong nito, binabanggit sa atin ng Deuteronomy 1:31, na ipinapakita dito na ang Panginoon ay kanyang tinutulungan ang kanyang mga anak na lumakad ng tama. Tingnan natin kung ano ang pagkakabanggit sa atin sa aklat na ito ng Deuteronomy 1:31. At sa ilang na doon ay inyong nakita kung paanong dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, na lahat ng daanang iyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Kung ating babalikan, yung kwento ay talagang malungkot. Yung kanilang pagnanais na lumayo sa Panginoon, kahit sa pagbalik sa mga pagsamba, sa mga Diyos-Diyosan, kahit yung mga impluensya ng Ehipto, kahilang daladala yan. Pero ang sabi sa atin, tinuruan sila ng Panginoong lumakad sa kanyang pagnanais. At pagdating po sa huling bahagi, pagdating sa bagong tipan, ganun din ang atin pa ring Panginoon sa kanyang emosyon sa atin. Naroon pa rin yung kahabagan. Pag ating binasa yung Matthew 23:37, dito ay inilalarawan sa atin yung pagkalungkot ng ating Panginoon, yung kanyang emosyon para sa kanyang bayan. At ano kaya ang binabanggit dito? Atin pong tunghayan. Basahin natin. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ng inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw ninyo. Sipin natin yung ganong reaksyon o ganong damdamin ng Panginoon. Ipinapaunawa po sa atin dito, mga minamahal nating mga kasamang mag-aaral ng Biblia, na Jesus' lament over Jerusalem mirrored God's heartache, yung kanyang nararamdamang sakit, sa kanyang damdamin o sa kanyang puso, na lahat ay kanyang ginagawa,
sinisikap niyang lagi, kagaya dun sa ating ilustrasyon kayo na kay Hosea, na sinisikap niyang ibalik sa kanya yung kanyang asawa. Ang ating Panginoon ay ganun din, pabalik-balik niyang ginagawa na ibalik ang kanyang bayan sa kanya. Pero ang sabi sa atin, patuloy naman siyang tinatanggihan ng kanyang mga anak. Nakalulungkot isipin. Pero dahil dito, ang dapat nating, siguro sa ating side, ating maunawaan na tayo pala'y lalong magdadala ng kalungkutan sa puso ng ating Panginoon sa ating paulit-ulit na pagtalikod sa Kanya. Kung yung ating nakalipas na lesson ay nagbabanggit na pwede tayong maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, merong downside na ito ang dapat nating iwasan, na tayo pala'y magdudulot ng isang masakit na damdamin. Bagamat outside naman ang Panginoon sa damdamin kung ating iisipin yung ating konteksto. Pero sa puntong ito'y ipinapaunawa na ang Diyos, pag tayo'y tumatalikod sa Kanya at siya'y ating iniiwan at siya'y ating itinatakwil, meron siyang labis na kalungkutan. Kaya ang sabi sa atin, siya'y nababagbag, ang kanyang habag ay nagnininga sapagkat nakikita niyang bakit ang aking anak, ginawa ko na ang lahat, pero bakit patuloy pa rin tumatalikod? Napakaganda na paliwanag na ang Panginoon Diyos ay madamdamin. Mayroon siyang pakiramdam, na yung kanyang pakiramdam ay nagbibigay sa atin ng habag, na imbes na magagalit ang Panginoon Diyos sa atin, sa ating kalagayan dahil nagkasala at lumayo tayo. Gaya ng naunang nabanggit natin na ang Ama ay nagpakita ng tunay na habag dahil nararamdaman niya ang ating nararamdaman. Napakaganda, no, Pastor? Kumbaga parang isang ama din yan na earthly father ba? Na nakikita mong anak mo na napariwara ang kanyang kalagayan, buhay. no? Sa halip na magalit ka at bugbugin mo siya, nahabag ka. Habag ka. Oo. Nahabag ka. At saka tinulungan mo siya, kinuha mo siya dito, tinuruan sila kung paano ba. Ganyan ang Diyos. Na meron siyang option na pwede namang magalit. Na ang tanong dyan, correct bang magalit? Oo naman. Correct bang magalit yung ama na kinuha yung kanyang share nung anak na buhay pa siya? Pwede. Sabi, ano ba? Illegal to, anak. At saka napakalakas naman ng loob mo. Hindi naman to sa'yo pa. Kasi nga, inheritance meaning, pagpatay na, buhay pa nga ako eh. Oo. Pinapatay mo naman ako. Pero hindi yun ang option na pinili ng Diyos. Ang option na pinili niya, yung kanyang nature. Yung pagiging mahabagin. Lalo na itong si Hosea. Oo. May asawa ka nga, kinasal na kayo nga. Tapos pagkatapos dumating ka sa bahay mo, wala siya. Hinahanap mo yung naro. Kasama ng mga lalaki. Curious lang ako, Pastor. Ito kaya si Hosea ay puntahan mo ulit. napilitan lang siya sumunod dahil propeta siya. Or nature din talaga niya dahil sa kanyang relasyon sa Diyos. Wari ko nature din niya sa kanyang relasyon sa Diyos. Ayon sa talata, sinabihan sa ng Panginoong Diyos. Pero hindi siya nagprotesta. Ano maghanap? Sapagkat yung prerequisite kasi doon, yung kanyang relasyon sa Diyos bilang propeta ay napaka-intimate. Na hindi niya inaalintala yung sasabihin ng ibang tao. Ang daming sinabi ng mga tao noon. Siyempre, propeta siya Pero hindi yun mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, yung sasabihin ng Diyos. Ganon din pala pag naglingkod tayo, Pastor. Pag naglingkod tayo na talagang malapit ang ating relasyon sa Diyos, hindi masyadong mahalaga sa atin ang sasabihin ng ibang tao. Mas mahalaga sa atin ang sasabihin ng Diyos, kagaya ni Hosea. Natural, daming mga reaction nun, propeta siya At saka malaking pag-witness ito o kaya pagsasaksi. Pag nagtatanong yung mga tao, bakit mo ginagawa yan? Ang ginagawa ko ay yung ginagawa ng Diyos para sa inyo. Yung ginagawa ninyo ay ginagawa ni Haliparot ng asawa ko. Pero napakalungkot, ano? Mahal. Malungkot kasi kung
kung sila ay na-displease, siguro kung ating ilalagay sa sitwasyon natin, tayo halimbawa ay mga kaibigan o kapwa lingkod ni Hosea, sabi natin Israelita. Oo. Di ba para sa atin tayo maiinis na itong ating propetang iginagalang na lingkod ng Diyos ay bakit kumuha ng asawang ganito na kukunin niya, aalis, sasama sa iba, kukunin niya, pagkakuha niya, aalis uli, sasama sa iba? Di ba sa kanila masakit? Masakit yan. Pero ang totoo, bakit mahirap maunawaan para sa kanila na tayo pala ito? Oo. Pero ang point pa din doon, kasi ang idnidin sa ating lesson, yun ang Panginoon. Kaya nga, kaya pag may magtanong siguro, sabi ni siya, salamat, salamat nagtanong ka. Ang tanong siguro, bakit ka ba nagtitiis dyan sa asawa mo pukpok? Sabi siguro niya siya, buti nagtanong ka, may sagot ako sa iyo. Bakit ba nagtitiis ang Diyos sa atin? Yun nga. Yun ang sagot niya siya. Salamat at nagtanong ka. Kasi bakit ba nagtitiis ang Diyos sa iyo? At sa akin, sa atin, na yung ginagawa ni Gomer, yun din ang ating ginagawa sa Kanya. Dumating ang panahon na nagbago at nagkaroon ng masayang pagtitipon at ito'y dahilan sa patuloy na pag-ibig na ipinapakita ni Hosea. At ganoon din ang Diyos. Pinapakita ng Diyos. Kasi illustration lang naman yun si Hosea. Pati yung mga pangalan ng mga anak niya is a description of the relationship. Pero ang pinakapunto talaga doon is an actual description of the love of God to humanity. Okay, pupunta na tayo sa pangatlong punto. Missional passion. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Ito pangatlong punto, masaya ito, Pastor. Dapat maintindihan natin na ang passion ng Diyos ay missional. Ano ba itong karakteristik niya? Deuteronomy 4:24. This is the nature of the passion of God. Tingnan natin ang Deuteronomy 4:24. Deuteronomy 4:24, the nature of the passion of God. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na tumutupok at isang Diyos na mapanibughuin. Ano itong mapanibughuin? At tumutupok pa. Titingnan natin, ano ba ang definition nito ng banal na kasulatan? 2 Korinto 11:2. Anong nature ng pagiging panibughuin ng ating Panginoon Hesus? 2 Korinto 11:2, mga kaibigan taga-subaybay, nais natin itong unawain sapagkat crucial ito. Sapagkat maraming nagsasabi, akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? At sabi ng 1 Korinto 13, titingnan natin mamaya, na ang pag-ibig ay hindi nagsisilos. Tapos ito, ang Diyos ay siloso. Anong nature na ito? Titingnan natin. 2 Korinto 11:2. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho. Makadiyos pala yung panibugho. Sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Okay. Mas maintindihan natin at ma-appreciate yan kung pag-aralan muna natin ang ating batas. Punta tayo sa Revised Penal Code, Article 13, Paragraph 6. Meron din itong tinatawag, Pastor, na mitigating circumstances on criminal liability. Paragraph 6. Ang sabi dito, that of having acted upon an impulse so powerful as naturally to have produced passion or obfuscation. Ano ba ito? Bigyan natin ng halimbawa. General rule, hindi siloso ang pag-ibig. Pero may exception. Anong exception? Halimbawa, Pastor, mag-asawa kayo. Ang pagiging mag-asawa, merong exclusive relationship na dapat sa mag-asawa lang. Ano yun? Yun yung tinatawag na sexual relationship. Exclusive yan. Pag isinare mo yan sa iba, may karapatan na yung asawa mo. Merong dalawang prerequisite dyan. Anong una? Yung tinatawag nating legal right. Pangalawa, merong moral right. Halimbawa, pagka nadatna ng isang asawa, either lalaki or babae, ang kanyang asawa na merong affair, sexual affair with others, tapos sa kanyang passion of impulse. Natagpuan niyang dalawa. Natagpuan niya, napatay niya. Pwede yung mitigating circumstances. Article 13, Paragraph 6. Ibig sabihin, pwede siyang mapawalang sala. Bakit? Sapagkat impulse.
Pero pagka ang nagkiklaim ay halimbawa kabit, tapos may ibang boyfriend din yung kabit, tapos nadatnan niya, tapos nabugbog niya, hindi proper defense ang impulse. Bakit? Wala siyang legal at saka moral right. Karapatan. Now, bakit tinatawag ng Diyos na meron siyang makadiyos na panibugho? Tapos in-example niya na kayo isang asawa. Babae. Ang babae. Ang ibig sabihin niyan, Malinis, virgin in the pa. context of marriage, our God has a legal and moral right. Bakit? Siya ang may gawa ng tao. At siya rin ang nag-redeem sa tao. Nagligtas. May ng kanta lubos. nga niyan 2 times you are Mine. First, because I made you. Second, because I redeemed you. Dalawang May third beses. pa yan, may fourth, may last. I sustain you and everything. Sa kanya lahat Kaya ito tinatawag na divine jealousy. Now, ano naman ang intensyon ng divine jealousy? Para kanino ito? Para rin sa atin. 1 Corinthians 13:4-8 at lakdang ka ng 13. 4. Ang pag-ibig ay matiisin, Matiisin. at magandang loob. Ganun loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o Napagmalaki. hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Okay? Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. 13. At gayon ay nananatili ang tatlong ito. Ano daw? Ang pananampalataya, Palataya, pag-asa, pag-asa, at pag-ibig. pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Itong pag-ibig na sinasabi, divine love. Pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Tanong, kailan ba tayo inibig ng Diyos? Roma 5:8. Anong kalagayan ng tao? Nabanggit natin to last week sa ating lesson, pero banggitin natin ulit dito for the sake of emphasis. Anong kalagayan ng tao nang inibig tayo ng Diyos sa gantong kwaliteng pag-ibig? Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Namatay si Kristo nung tayo'y makasalanan pa. Kaya nga, yung binanggit natin nung nakaraan, balikan natin, Pastor, binanggit natin, yung Kolosas 1:10, yung bunga ng mabuting gawa. Kanino ba talaga itong bunga? Atin ba itong gawa, yung mabuting nagagawa natin? Or gawa ba ito ng banal na espiritu para sa atin? Yan kasi ating mga taga-subaybay, liwanagin natin yan. Kasi dito maraming nalilito na ang marami pa rin nagsasabi na nagtuturo sa banal na kasulatan na tayo ay may partisipasyon sa mabuting gawa. Wala ho. Sapagkat ang gawa po yan ay hindi po yan gawa natin, kundi gawa po yan ng banal na espiritu. Ano ang prueba? Galatia 5:22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaninong bunga daw yan? Espiritu. Bunga yan ng Espiritu. Kaya pagka nag-ibig tayo dun sa kapwa, umibig tayo sa kapwa, hindi yan na natin masasabing gawa natin. Bakit? Bunga yan ng Espiritu. Hindi mo yan bunga sapagkat wala nga tayong original Ano pa ang bunga ng Espiritu? Kagalakan. Kapayapaan. Tsitsaga. Pagtsatsaga. Kagandang loob. Kagandahang loob. Kabutihan. Katapatan. Kaamuan. At pagpipigil sa sarili. At kung ito ay maging behavior at part na iyong buhay, hindi na applicable ang batas dito. Bakit? Ano pang applicable na batas dyan? Ang batas, ang tawag dyan yung sinasabing prohibition. Hindi mo nga ginagawa Kanino ba binigay ang sinasabing thou shall not kill? Doon sa mga gustong pumatay. Kanino ba binigay ang sinasabing huwag kang magnanakaw? Doon yan sa magnanakaw. Kasi yung hindi na magnanakaw, kahit hindi mo yan sabihin huwag kang magnakaw, hindi naman talaga yan nagnanakaw. Walang kwenta na yun. Wala na yung kwenta, hindi applicable. Pero hindi ibig sabihin na wala na ang batas. Oo. Nandyan pa rin para doon sa mga nagnakaw. Kaya dito mga taga-subaybay, wala tayong parte sa kabutihang gawa sapagkat yung gawa ay hindi talaga natin yan gawa.
Ano yan? Bunga yan ng Espiritu. Biblical basis, Galatia 5:22 at 23. Pag pinagpatuloy mo yan, nandyan din naman ang opposite. Patuloy mga pastor, anong opposite? Sa taas nun, di ba? Sa taas na. Sa taas Sabi nun. dito. Atras ka ng konti. Oh. Yung bunga ng laman. 17, sapagkat 17. ang laman ay nasa laban sa Espiritu. Ibig sabihin, pagka-opposite naman, ano naman ang nasa ng laman? Laban sa Espiritu. Laban sa Espiritu. Ano daw yun? At ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawain. Ito. 19, sabi, gayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ano naman yung gawa ng laman? Opposite sa bunga ng Espiritu. Ano? Ang mga ito ay pakikiapid, Pakikiapid. karumihan, Karumihan. kahalayan, Kahalayan. pagsamba sa Diyos-Diyosan, Susan. pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho. Ngayon, ang tanong dyan, Pastor, kaninong gawa yan? Gawa mo ba yan? Hindi mo rin yan gawa. Ano yan? Gawa ng kasalanan at gawa ng laman. So, ang partisipasyon lang talaga ng tao ay magbigay ng consent. Pinaliwanag natin yan nung nakaraang lesson natin. Pag nagbigay ka ng consent sa banal na Espiritu, gagawa siya sa pamamagitan mo at gagawa siya sa sayo. Magbubunga ng fruit of the Spirit. Hindi yan fruit ni Pastor Salo, ni Pastor Lito, or ni Pastor Orbe. Kaya nga walang credit sa atin eh. Fruit of the Spirit. Pag hindi ka naman nag-consent, gagawa naman ang kaaway sa iyo. Tuloy natin. Sabi dito, pagka makasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo na ang gumagawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi nga, magawa yan ng laman. Opposite ng fruit of the Spirit. Paganda. So, tama. Siya na nagsimula ng mabuting gawa para sa atin. Siya talaga. Siya rin ang magtatapos. At magsusustain. At magsusustain. Kaya ang sabi sa atin, matapos ang ating Panginoong umakyat doon sa langit, hindi niya iniwan ang mga alagad at ang kanyang mga lingkod na parang iniwan sa kadiliman. Na parang orpan. Oo. Iniwan at sinugo ang banal na Espiritu. Ang gawain ng banal na Espiritu ay mag-convict. Kaya meron tayong tinatawag na convicting stage. Hindi lang siya nagko-convict. Siya rin yung nagdedwell. Kaya meron tinatawag na indwelling stage. At dun sa indwelling stage, siya yung nagko-connect sa atin lagi kay Kristo. At pagkatapos nung indwelling stage, andyan yung tinatawag nating enabling stage na yun yung binabanggit ni Pastor. Na yung magagandang gawa na ating ginagawa ay hindi sa ating sarili, kundi bunga ng Espiritu sa ating buhay. Dahil tayo ay kanyang tingatransform. Hindi lang tayo kanyang tingatransform. Tayo ay kanyang sinusustain. At hindi lang tayo kanyang sinusustain. Tayo ay kanya ring pinuprovide ng mga gifts. Kaya hindi lang pala enabling, kundi gifting at providing. Dahil doon, hindi lang tayo matatransform na katulad ni Kristo, gumagawa na rin tayo na katulad ni Kristo at hayag pa ang bunga ng Holy Spirit. Pero kailangan ipaliwanag natin, Pastor. Ano ba yung nawala nung nagkasala si Adan at Eva? Dalawa kasi yan. Ito yung masyadong hindi nabibigyan ng pansin. Dalawa yan. Una, nung si Adan at si Eva hindi pa nagkahulog sa kasalanan, ang kanilang state of being, sinless state. Nung nagkasala na sila, na-change yun. Yung tinatawag na sinful state. Sinful. Sa papanong paraan? Sa pamagitan ng gawa ng disobedience. Ngayon, kaya maraming issue dito, mayroon tinatawag na sinless state ba? Ay, hindi yan ganyan. Ang ibig sabihin yan, dalawa kailangang paliwanag ng ayos. Dalawa kasi yan. Ano ba yung i-restore ng ating Panginoon Sos na ma-fulfill lang sa kanyang pagbalik? Yung tinatawag na sinless state of being.
Ngayon, sunod. Kaya ba sa pamagitan ng banal na espiritu na hindi nagagawa ng kasalanan ang isang tao? Oo, sa pamagitan ng banal na espiritu. Pero bagaman hindi ka gumagawa ng kasalanan, hindi ibig sabihin na na-restore na ang iyong sinless state kagaya ni Adan at ni Eva. Bakit? Anong biblical basis? Bago pa nagkasala. 1 Thessalonians chapter 4, 15 at 16. Basahin natin, Pastor. 1 Tesalonica 4, 16 at 17. Mag-umpisa ka sa 15. Kailan mangyayari ang pag-restore? Kailan mangyayari ang pag-restore? Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayo'y nabubuhay, na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna ang anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoong mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, ng mga trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Okay? Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ang ibig sabihin nitong missional passion ng ating Panginoon Hesus na ang pagpanumbalik sa tinatawag nating sinless state ni Adan at Eva bago nagkasala, mangyayari siya sa pagbalik ng ating Panginoon Hesus sa panahon na ang mga namatay i-resurrect. Ang mga buhay pang madatnan ng Diyos babaguhin. Yun yung tinatawag na restoration of the sinless state. Now, pangalawang issue, pwede ba na sinless in terms of acts? Hindi kasi yan magkaparehas at the same. Hindi yan one and the same. Dalawa yan eh. Sinless state and sinless in terms of acts. Pupwedeng hindi ka na makagawa ng kamalian in terms of acts. 1 John 3:4. Basahin mo. 1 John 3:4. Ano ba yung isang definition ng kasalanan? 1 John 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. Itong action, dalawa yan, yung pinaliwanag natin. Yung sinasabing acts of omission and acts of commission. Pagka gumagawa ka ng mga bagay na pinagbabawal sa iyo, acts of commission yun. Pagka hindi mo ginagawa ang mga bagay na pinapagawa sa iyo, acts of commission yun. Yung action, pwedeng hindi mo na magawa in terms of action, sinless ka. Sa pamagitan ng banal na espiritu. Kasi nga siya ang gumagawa sa iyo eh. Yung binasa natin sa Galatia. Pero, yung iyong state of being, yung iyong nature, sinful nature pa rin until God restores you during the second coming kung ikaw ay buhay, or i-resurrect ka kung ikaw ay patay. Kung ikaw ay nagiging tapat, Kung ikaw ang naging tapat. magkakaroon tayo ng panibagong buhay pag nadatnan tayong tapat na buhay. Kung namatay naman tayo, ay kung hindi ka naman tapat, automatic ka namang mamamatay kasi nga hindi mo kaya ang liwanag ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, napakabuti na ang missional passion ng Panginoon Diyos ay maibalik tayo sa kalagayang wala na tayong kasalanan, hindi na tayo magkakasala, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, maging immortal, pagkatapos na tayo ay magiging tapat na lingkod at umiibig sa Kanya, mga kapatid. Kaya itong tatlong ito ay mahalaga: maternal love, merciful emotion, and missional passion. At sa ating pagtatapos, at makarinig tayo ng isang awitin at hingin natin pagkatapos si Pastor Lito ng kanyang panalangin. Maraming beses na akong
Naghangad ng mga bagay at napalayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa'kin nananatili. Di ka man lang nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo. Alibog ang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na malikaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ay nag-iisang tanglaw. Buhay ko'y kasing tiliman ng gabi. Ito'y paliliwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y nilimot mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo. Alibog ang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ay nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ay nag-iisang tanglaw. Pastor? Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po'y nagagalak sapagkat Ikaw ay nanahatiling Diyos na hindi nagbabago sa iyong kahabagan, sa iyong pagmamahal. At ang mga ito'y katulad ng laging bago araw-araw. Totoong Ika'y nasasaktan sa aming mga pagtalikod. Subalit nananatili Ka na ang pagmamahal ay ilalaan sa amin at iyong ginagawa ang lahat ng paraan upang kami bumalik sa iyo. Tulungan po kami, O Diyos, na manatili sa iyong piling. At sa pahamagitan ng banal na Espiritu na sa amin ay naninirahan, kami mga bago at makapagpatuloy kami na lumalakad ayon sa kalooban ng aming Diyos. Ang iyong karakter sa aming mga buhay ay nahahayag.
At ang aming mga karakter ay hindi lamang nababago, kundi mga karakter na napapalitan ng kagaya ng sayo upang kami maging karapat-dapat dahilan sa iyo na manirahan sa langit na bayan. Pagpalain ang bawat isa sa amin, maging ang mga nakikinig at sumusubaybay ng mahalagang pag-aaral na ito. Sama-sama kaming lumago, sama-sama kaming maging handa sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos sapagkat sa araw na ito ay pagpapalain ka. Maraming salamat.